Sige na, Tams. Hong Kong na tayo. Ito naman ang KG talaga. Jelay, kailan ba ako sumama mag-shopping sa inyo abroad? Before I understand. Pero ngayon, Tams, naman kalokohan na wala kang pera. Ang lakas-lakasan ng interior office natin eh. Kanina pa siya nito kinukulit na mag-Hong Kong sila para mag-shopping. Kaso ayaw naman ni Tams dahil gastos lang yun para sa kanya. Lagi siyang sumasama noong college day nila. Pero simula na magkaanak siya, nawala na sa sistema niya ang ganung bagay. Jelay naman, ang laki ng monthly amortization ko. Alam mo naman yun, diba? House, car, Yam's trust fund, and his educational plan. Hindi pa naman kasi niya bayad ng buo ang bahay at kotse niya. Sinesecure din niya ang future ni Yam. At alam yun ng mga kaibigan niya na ang future ni Yam ang priority niya. Nito lang din naman lumakas ang office niya. At hindi rin niya solo ang kita. Kahati niya si Jelay sa kita ng interior office. Hindi naman talaga 50-50 ang hatian. 70-30. 70 sa kanya at 30 kay Jelay. Si Jelay naman ang may gusto na ganung hatian dahil mas kailangan ni Tams ang pera at isa pa, si Tamara rin ang talagang halos nagtatrabaho. Kumbaga si Jelay ay investor lang, pero tumutulong din naman ito kapag free time nito. May negosyo din kasi ang pamilya nito at doon ito nakatuon. Tams naman, secure na ang future ni Yam. Kaliwat kanan ang mamanahin niya kapag nadedo kayo ni John. Mabilis na kinuha ni Tamara ang nakapatong sa table na makapal na magazine at pinukpok sa ulo ng kaibigan. Aray, Tams naman, makapamukpok ka na naman eh. Sabi nito habang himas-himas ang sariling ulo. Sira ulo ka eh. Sisiguraduhin ko sa'yo. Ikaw ang unang mamamatay sa amin. Ang yaman-yaman ng pamilya mong kuripot. Tara na nga, umuwi na tayo. Tumayo na lang ito at pumunta sa desk niya. Napangisi na lang si Tamara. Ayaw naman kasing umasa na sa parents niya. Gusto niya ngayon, lahat pagsisikapan niya. Dahil alam na niya rin kung gaano kahirap kitain ng pera. Halos umiiyak siya gabi-gabi noon dahil sa hirap na dinanas niya para lang masurvive sila ni Yam. Kahit pa sabihin tinutulungan siya ng mga kaibigan niya, isa pa, hindi rin talaga siya pwedeng umalis dahil abala talaga sila ni John sa pag-aasikaso sa kasal nila. Nakatakda ang kasal nila 3 buwan mula ngayon. Hay nako, Jelay! Tumayo si Tamara tinayos sa mga gamit niya. Susunduin ka ba ni John? Hindi na siguro. O siya, tara na. Sabay na silang lumabas ni Jelay at nagtungo sa kanya-kanyang sasakyan. Nasa daan na si Tamara nang biglang nag-ring ang cellphone niya. Agad niya kinuha ang cellphone at sinagot. Hello, Mike? Hello, ma'am. Kayo po ba si Tamara? Bigla namang kinabahan si Tams na ibang tawang sumagot sa telepono ni Mike. Yes, I'm Tams. Tamara. What happened to Mike? Where's he? Sunod-sunod niyang tanong. Lasing na lasing po siya, ma'am. Pangalan niyo po tinatawag eh. Kaya kayo po ang tinawagan ko. Nakahinga siya ng maluwag sa sinabi ng kausap. Akala niya kung may nangyari ng masama dito. Ganun ba? Saang bar? Pagkasabi ng kausap niya kung saang bar nasan si Mike, ay agad niya itong pinuntahan. Narating naman agad niya ang naturang bar. Pagpasok niya sa establishment, agad naman niyang nakita si Mike na nasa counter at nakasubsob ang mukha nito sa counter. Agad niya itong nilapitan. Mike! Mike! Niyugyug niya ito sa balikat. Umangat naman ito ng ulo. Naningkit itong tumingin sa kanya. Tamara. Sambit nito at muling sinubsob ang mukha. Mike, halika na. Ihatid na kita. Pinipilit niya itong tumayo. Umakbay naman ito sa kanya, tinulungan din siya ng isang waiter. Inalalayan nila ito hanggang sa marating nila ang sasakyan niya. Pinapasok niya si Mike sa passenger seat at kinabit niya ang seatbelt dito. Tamara. Tumingin si Tamara kay Mike habang nakayukod pa rin siya dito nang marinig niya ang mahinang tawag nito sa kanya. Nakatitig naman si Mike sa kanya na namumungay ang mga mata. Ihatid na kita, pasaway ka. Sa kanya sinara ang pinto at agad ding sumakay ng kotse. Habang nasa daan sila, may tumawag ulit sa kanya at agad niya itong tiningnan. Agad niya itong sinagot nang makita ang pangalan ni John sa screen ng cellphone niya. John, nasa office ka pa ba? Danan kita. Pupunta ako sa place ni Mike. What? Why? Pinaliwanag niya naman dito ang lahat. Puntahan mo na lang ako sa condo ni Mike. Doon kita antayin. Nag-okay lang ito at pinatay na niya ang tawag. Naiintindihan na rin ni John ang pagiging malapit nila ni Mike. Maswerte siya kay John dahil maunawain ito. Pero may mga time na nagsaselos pa rin ito kay Mike. But she assured him that there's nothing to be jealous. Narating nila ang kondo nito at halos nangangalay na ang balikat niya dahil sa bigat ni Mike.
Agad niyang binuksan ang unit nito gamit ang keycard na kinuha pa niya mula sa wallet nito. Kinapa niya ang switch ng ilaw sa gilid ng pinto bago niya dinala si Mike sa sofa. Pambihira ka naman, Mike, ang bigat mo. Iinom-inom ka, hindi mo naman kaya. Pinaupo niya ito sa sofa at pabagsak itong napahiga, kaya kasabay siyang bumagsak sa ibabaw ni Mike. Ay, pambihira naman. Mike, bitaw nga. Sa halip na bitawan siya nito, ay lalo pa siyang niyakap. Bagyang dumilat si Mike at marahang hinaplos ang pisngi ni Tams. I love you, Tams. Sabi nitong sambit. Natigilan si Tamara at napatitig kay Mike. Parang may humaplos sa kanyang puso sa narinig mula dito. Pakiramdam niya ngayon, nagkakaganito si Mike dahil sa kanya. Pero imposible rin naman dahil malinaw na dito ang lahat na imposible talaga sila. Lumuwag ang pagkakayakap sa kanya ni Mike. Mukhang nakatulog na ito. Tumayo siya at nagpunta ng kusina para kumuha ng maligamgam na tubig na ipamumunas niya kay Mike. Pagkatapos i-prepare ang tubig ay nagtungo naman siya sa kwarto nito at kumuha ng face towel. Lumabas siya ng kwarto at kinuha ang tubig tsaka umupo sa gilid ni Mike. Sinimulan niya itong punasan. Natigil siya sa ginagawa niya nang may mag-doorbell. Si Jan na siguro yan. Sabi niya tumayo. Agad siyang nagtungo sa pinto at binuksan ito. Napangiti siya ng si Jan na nga ang nabungaran niya. Pasok ka muna. Ano bang nangyari dyan? Nalasing masyado. Buhusan ko kaya yun na mainit na tubig na mahimasmasan. Nilingon niya si Jan at binigyan ng warning look. Kasi naman ang swerte niya, ikaw talaga mong umaasikaso sa kanya. Sa akin nga hindi mo yan nagagawa pa eh. Napangiti na lang si Tams dahil sa mukhang inaatake na naman to ng selos. Pero hindi ito nakakatakot magselos. Ang cute-cute nito magselos para sa kanya. Mamaya gagawin ko sa'yo, magpretend kang lasing. Natatawa niyang sabi. Hindi naman kasi ito naglalasing talaga na tipong hindi na kaya ang sarili. Kaya pa nitong linisan ang sarili at kahit siya nagagawa pa nitong lambingin at nauuwi sa mainit na ganap kahit lasing ito. Ayan, tapos na. Buhatin mo na siya sa kwarto niya. Sige na, kawawa naman kung iiwan natin siya dito. Ay, pambihira. Tumayo na lang si Jan at pinilit na itayo si Mike. Dinala nito sa kwarto at tinhiga doon. Natawa si Tamara bigla nang bumagsak na magkapatong ang dalawa. Tams, tigilan mo ang pagtawa. Hindi ako natutuwa sa lokong to. Nagpigil naman si Tamara ng tawa at nagtungo na lang sa closet. Palitan mo siya ng damit. Sige na, basang-basa ang damit niya eh. No way. Okay, fine. Ako na lang. Biglang hinablot ni Jan ang damit na hawak ni Tams. Labas na. Napabungis-ngis siya. Napabuntong hininga si Jan habang nakatingin kay Mike na mahimbing na natutulog. Loko ka, Montesilio. Wala na siyang nagawa kung di bihisan ito. Pagkatapos niyang bihisan si Mike, lumabas siya ng kwarto. Napatayo si Tamara mula sa pagkakaupo sa sofa at sinalubong siya. Okay na? Next time, kapag may tumawag sa'yo, pwede bang pabayaan mo na lang siya? Kawawa naman kasi. Hinawakan nito magkabilang pisngi niya at pinakatitigan. Parang lalo kang gumagwapo, no? Sabay halik nito sa labi. Napangiti naman si Jan sa ginawa ni Tamara. Lakas mong manguto. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat ka, mahal na mahal kita. I know. Natatawa nitong sabi. Hindi niya talaga magawang magtampo dito na matagal. Isang masuyong halik lang ang ibigay sa kanya nito. Talagang nawawala lahat ng tampo niya. Kinabukasan, nag-decide si Tamara na puntahan si Mike sa unit nito. Medyo nag-aalala kasi siya dito dahil hindi niya ito makontak. Nag-doorbell siya na makailang ulit hanggang sa bumukas ito. Nagulat pa si Mike na makita siya. Hi Mike! Tamara, anong ginagawa mo dito? Tanong nito sa namamaos na boses. Dinalhan kita ng food. Mike, are you okay? Bakit namumula ka? Hinawakan niya ang noon nito. God, Mike, you're sick! Halika nga dito! Kumain ka na ba? Umiling si Mike. Tanghali na, Mike. Ano ka ba? Gamot, uminom ka na? Ay, such an irresponsible, Mike. Go back to your room. Isusunod ko na lang ang pagkain. Nakatitig lang si Mike kay Tamara na parang tuwang-tuwa pa na pinapagalitan siya nito. What? Kilos na. Hindi kita kayang buhatin para ipasok sa kwarto. Natawa ito na mahina. Pumasok si Mike sa kwarto at umupo sa kama. Pinikit niya ang mga mata niya. Tamara, bakit ganitong nararamdaman ko para sa'yo? Bakit ayaw mawala? Dahil din kay Tamara kung bakit ito nagpakalango sa alak. Masyado siyang nasasaktan sa isiping wala na talaga siyang pag-asa sa dalaga. Lalo na nang nasaksihan pa niyang proposal. Napadilat siya ng
Maramdaman niya ang pagbukas ng pinto. Si Tamara ang nabungaran niyang nakangiti at may dalang tray ng pagkain. Kanina lang wala siyang kagana-gana pero ngayon parang gumaan bigla ang pakiramdam niya. Nilapag ni Tamara ang tray sa maliit na side table. Kinuha nito ang pagkain at umupo sa may gilid ni Mike. Ako na magpapakain sa'yo. Buti na lang pala at pumunta ako dito. Next time, Mike, huwag kang iinom kung hindi mo kaya. Ang bigat-bigat mo kagabi, Diyos ko. Sorry, ikaw ba ang nagpalit sa akin? Si John. Si John, nandito siya kagabi? Tumango si Tams bilang sagot. Habang pinapakain siya ni Tamara, hindi naman niya maalis-alis ang mata kay Tamara. Parang lalo niya itong minamahal at lalo niyang kinaiingitan si John dahil alam niyang si John ang mahal ni Tams. Kahit sinong lalaki mahuhulog dito, lalo't ganito pa siya nito asikasuhin. Para kay Mike, si Tamara ang perpektong babae na dapat pinapakasalan at minamahal ng todo. Beautiful, smart, sweet, kind at marami pang katangian na hindi madaling makita sa ibang babae. Lalo na ang pagiging family-oriented nito. Ganitong babae ang gusto at pinapangarap niya. Natapos itong pakainin ni Tamara. May gamot ka dito? Tinuro ni Mike kung saan nakalagay ang gamot. Kailangan mo na mag-asawa, Mike, para may mag-aalaga sa'yo. Pinababayaan mong sarili mo eh. After 4 hours, inom ka ulit ng gamot ha. Ayan ang tubig para hindi ka nalalabas. Kailangan ko na rin ka... Natigil si Tamara sa sinasabi niya nang bigla siyang yakapin ni Mike. Katulad mo ang gusto ko, Tamara. Ikaw ang gusto ko, ikaw ang mahal ko. Sana ako na lang. Bakit si Miller pa? Lalo nitong hinigpitan ng yakap sa kanya. Mike, sandali nga. Pinilit niyang makawala sa pagkakayakap ni Mike. Binitawan naman siya nito. I'm sorry, Tamara. I'm sorry. Mike, nag-usap na tayo, di ba? Kaya ka ba nagpakalasing dahil sa akin? Hindi ito nakasagot. Mike naman, ano ba? I think it will be better kung iiwasan na muna kita. No. I'm sorry. I promise hindi na maulit to. Huwag mo lang akong iwasan. Napapikit si Tamara at napasintido. Hindi niya rin alam kung ano ang mararamdaman niya. Naaawa siya rito. Hindi niya rin alam na ganito pala talaga ang pagkagusto nito sa kanya. Knowing Mike na hindi naman marunong magseryoso sa isang babae. Tigilan mo ang pagpapakalango sa alak nang dahil sa akin, Mike. Kapag inulit mo pa yun, I swear, iwasan na talaga kita. Parang bata naman itong tatango-tango. Natigilan si Tamara sa pagre-retouch sa biglang pagpasok ni Martina sa restroom. Nasa restroom sila ngayon ng isang bar na madalas puntahan ng mga kaibigan niya. Kasama niya sila John at iba pa. Tumabi sa kanya si Martina at kumuha ng lipstick mula sa bag nito. Ikakasal na pala kayo ni John, no? Biglang sabi nito. Ibang klase ka rin, no? Ikakasal ka na pero nakikipaglandian ka pa rin kay Mike. Napapikit si Tamara sa sinabi nito at marahas na huminga. Manaka-naka niya itong pukpukin ng suklay na hawak niya. Hindi pa rin siya natutunawan dito dahil sa pagsira nito sa kanila ni John noon. You have to thank your son. Because for sure, hindi ka naman papakasalan ni John kung wala kayong anak. Katulad ba ng hindi niya pag-alok sa'yo ng kasal nung kayo pa? Tinaasan siya ng kilay nito ng husto. Come on, Martina, just move on. Kahit ano pa ang sabihin mo, John and I will get married very soon at wala kang magagawa para pigilan yun. Kinahumalingan ako minsan ni John, Tamara, even Mike. Exactly, dear. Minsan. Wika niya na pinagdiinan ng salitang minsan. Noon yun, it means you're the past and I'm the present. You're the old one and I'm the new one. Kung sa fashion, laos ka na at ako ang in ngayon. Dapat alam mo yan. Pagkasabi niya ay nilayasan niya ito. Bahagya pa niya itong nabangga sa balikat at tuluyan siyang lumabas ng restroom. She knew and for sure that she hit her woman ego. She was not that mean. But she becomes if needed. Tuloy-tuloy siyang nagtungo sa table nila at umupo muli sa tabi ni John. What's wrong? John asked. He probably noticed the annoyed expression on her face. She smiled softly as she shakes her head. John planted a tender kiss on the side of her head. Hi guys, can I join? Napakuyom ng palad si Tamara when Martina suddenly popped out and sat down. Martina looked at her with full of sarcasm. Her irritation was immediately increased because of Martina's sarcastic grin. Their gazes met, locked and dueled. Yung tipong ang unang kumurap ay kikitilin ng buhay. Instantly, the tension built between the two of them at damayo ng mga tao sa paligid nila. What are you doing here, Martina? Naputo lang titigan ng dalawa na magsalita si Jelay. I just want to congratulate you. John and Tamara, invited ba ako sa wedding niyo?
Napaka-empathy ka talaga nito para magtanong pa kung imbitado siya. Kahit sa hinagap ni Tamara, hindi man lang niya nakitang bigyan nito ng imbitasyon. I'm sorry to say, Martina, but you're not invited. The invitations has already done. Ang mga close friends lang namin na bibigyan namin. Mapang-uyam na sabi ni Tamara dito at may diin ang close friends. Didn't Jen tell you that we were more than just a close friends? Mapanuyang wika nito. We were lovers. Alam mo naman siguro yun. Dagdag nito. She gritted her teeth in irritation. Tama, alam mo yun for sure. Nakita mo pa nga kami sa kitchen nun eh. We almost had that. The time when you suddenly... Martina! Mading bigkas ni Jan na halos magsalubong ang kilay nito. But Martina just laughed. A laugh that could everyone gets irritated. Tom's body was shaking. Talagang gusto siya nitong inisin. I'm just telling the truth, Jan. Hindi naman siguro pikon si Tamara. Aren't you, Tamara? Humugot at nagpakawala siya ng malalim na hininga. You know what, Tamara? I'll give you some tips. Tips that will drive him crazy. Siguro naman ginagawa niyo na ni Jan ng, alam mo na. Martina said and laughed wickedly. Jan was playful. He wants an excitement and we did flirting moves. She continued and laughed again. Mapanuyang tawa. Martina, stop it! Alam mo ba, Tamara, kung paano at ano ang nakakapagpa-excite sa kanya? Halos sumalo ng dibdib ni Tamara sa sobrang inis na nararamdaman niya dito. He wanted to do that to me everywhere. Living room, bathroom, pool, kitchen, and more. Lahat yata ng parte ng rest house at condo unit niya, naikot na namin eh. Pero alam mo ba kung anong favorite place niya? Kitchen, Tamara. Walang makapagsalita sa grupo. Hindi rin ito tumitigil kahit panayang sawa ni Jan dito. Ikaw ba, Tamara? Baka naman boring ang life niyo. Napabuga uli siya ng hangin at hindi inalis ang titig sa mata ni Martina. Pagkuway ngumiti siya. A sweet one. We have done it already, Martina. We made love, but only in our room. After making love, he tenderly held me in his arms, planted a soft kiss on the top of my head, on my forehead, on the tip of my nose, and he kissed me on my lips, gently, lovingly, and passionately. And then he whispered, I love you, Tams. Asawa ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Ang babaeng magiging ina ng mga anak ko. Ang babaeng pakakasalan ko. Punong-puno ng lambing ang bawat bigkas niya sa mga salitang yun. Nawala ang ngiti ni Martina sa sinabi niya. Did he tell you those words, Martina? Ang salitang asawa ko? Ang salitang ikaw ang babaeng pakakasalan ko at magiging ina ng mga anak ko? Punong-puno ng pang-uuyam niyang tanong dito. Ang pagkakaiba kasi natin, Martina. Gagawin ni Jan yun everywhere for you. For him to get an excitement. Sa amin kasi hindi niya kailangan gawin yun. Alam mo kung bakit? Hindi niya gustong i-broadcast sa madla kung paano nila gawin ni Jan yun. Pero talagang nanginginig ang kalamnan niya sa inis sa babaeng malanding to. Because I was enough for him to feel the excitement that you've mentioned. Just saying me is enough. We don't need to go everywhere. O kung saan-saan para lang may maramdaman siya. Napaawang ang bibig ng lahat sa pinagsasabi ni Tamara. Ginagawa lang namin yun sa kwarto. In our room only. Because he treats me like a queen, not like a dog. Yun, Martina, pagkakaiba ng trato sa atin ni Jan. And thanks for that wonderful info. Akalain mo yun? Ngayon ko lang napagtanto kung paano ako irespeto ni Jan at kung paano ko siya binabaliw in just a simple way. Siguro gusto ko lang niya dahil doon. Maybe, but not in love. Kitang-kita niya ang paggalaw ng lalamunan ni Martina sa paglunok ng paulit-ulit, maging ang pag-alo ng dibdib nito sa marahas na paghinga. Bigla na lang itong tumayo at walang paalam na umalis. Wow, what a hot conversation! Palatak ni Mark. Napayuko na lang si Tamara at napakuyom ang mga palad. Marin niyang pinikit ang mga mata ng ilang sandali at muli ring dumilat. Nararamdaman pa rin niya ang panginginig ng katawan niya sa sobrang inis niya. Medyo nakaramdam din siya ng inis sa isiping kung paano ginawa ni Janet Martina. Kainis sa babaeng yun. Kung hindi lang siya nakapagtimpi, baka naligo sa alak yun. Bumalik ang diwa niya nang maramdaman niya ang marahang paghawak ni Jan sa kamay niya na nakapatong sa lamesa. Umangat siya ng mukha tumingin dito. I'm sorry, he said, almost whispered. Hindi niya ito narinig dahil sa ingay sa bar pero alam niya yun ang sinabi nito sa buka ng bibig nito. Punong-puno ng pag-aalala mata nito.
She gave him a soft smile and mouthed, "It's okay." Nagpaalam muna sa kanya si Jan. Hinalikan siya nito sa ulo at umalis. Pag-alis ni Jan, agad siyang nagtungo kung saan nakaupo si Martina. Kasama nito ang mga kaibigan. Kilala rin ni Jan ang ilan sa kasama nitong babae. Agad niya itong nilapitan at marahas na sinaklit ito sa braso dahilan para mapatayo ito sa kinauupuan. He respects ladies, but this time, his emotion was filled of anger because of Martina. Napadaing ito sa marahas niyang paghablot sa braso nito. "What's wrong with you, Jan?" "What's wrong with you?" "What? I was just stating the fact." Matapang nitong sagot. "Tigilan mo kami ni Tamara, Martina. Kung noon pinalagpas ko ang ginawa mo, not this time. I swear, Martina. Subukan mo uli kaming siraan ni Tamara. Makakatikim ka sa akin." Bumalik si Jan sa table nila at muling umupo. No words came out of his mouth. He hugged Tamara very tight. He wants her to feel how much he loves her. "Bakit?" "Nothing, baby. I just want you to know how much I love you. Just forget what Martina said, okay?" "I will, don't worry. It won't bother me." Ay, pag-ibig nga naman. Masarap pero masakit. Nagkalas ng yakap si Tamara at Jan na magsalita si Jelay. "Ano, hugot Jelay? Ano, feel mo si Martina? Hindi marunong mag-move on?" May kasamang irap na wika ni Rika. "Shut up, Rika, ha? I don't need your opinion. At excuse me lang, no? Marunong akong mag-move on. Don't you see how pretty I am now?" Jelay tossed her long, wavy hair and curled her lips at Rika. "Anong tingin mo kay Jelay, Aiken?" Rika asked, but Aiken just shrugged his broad shoulders. Nagtawa na ng lahat dahil sa pagkibit ng balikat nito. Aiken wants a modern Maria Clara. Matino, mabining kumilos at hindi vulgar magsalita. And he wants a woman who can fit into all the buckets. "Kainis ka, Aiken. Don't you find me attractive?" "Aiken, sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Malayo pa lang nakilala na agad kita." Sabay-sabay na nabaling ang tingin ng lahat sa taong nagsalita. It was Mara. Naghay ito sa lahat at muling binaling ang atensyon kay Aiken. "Come on, Aiken, let's dance." Walang kiyemeng sabi nito. Hindi pa man nakakasagot ang binata, hinila na nito. Wala nang nagawa si Aiken at sumama na lang. "Oh, sino yun?" tanong ni Jelay. "That's Mara. I'm sorry, Jelay. Mas tight ni Aiken ang young and fresh. Wala yung alindog mo kay Aiken." Pangasar ni Rika. "Manahimik ka, Rika, ha? I can get any man I want. Kahit ang boyfriend mo, kayang-kaya kong agawin eh. Ha, subukan mo lang at ibabalat kita sa matris ng nanay mo." Matapang na wika ni Rika. "How do you find me, Matt?" Agad namang binigyan ni Rika ng warning look ang kasintahan niya. Maganda ang katawan mo, nakakaakit, pero mas nakakaakit si Rika eh, kaysa sa'yo." Yung matapang na titig ni Rika sa kasintahan ay napalitan ng kilig at humalik pa ito sa labi. Jelay is a woman who will do whatever she wants. At hinding-hindi ito pumapayag na napapahiya at talagang nayanig ang womanigo niya sa ginawa ni Aiken kanina. Katman, wala pang gumawa sa kanya ng ganun. Mabuti pa si Mark at kahit paano ay may sinabing maganda tungkol sa kanya, but Aiken just shrugged his shoulders. Walang kahit isang salitang lumabas na parang wala siyang katangian na magandang pwedeng sabihin nito. Lumapit si Jelay kay Aiken at Mara. Kinalabit niya si Mara at lumingon naman ito. "Just go back to your table, miss," she yelled through loud sound. Magsasalita pa sana si Mara nang hilahin niya ito palapit sa kanya. Nilapit niya ng husto ang bibig sa tenga nito dahil sa sobrang lakas ng tugtog sa bandang kinakatayuan nila. "Hindi mo ba alam na bakla yan? Best friend ko yan. At usapan namin na kapag may lalapit sa kanyang babae, ire-rescue ko siya. Nakikita kong gusto mo siya, that's why I'm telling you the truth instead to pretend." Tuloy-tuloy niyang sabi. Tumingin si Mara kay Aiken mula ulo hanggang paa at biglang napailing na lang at tuluyang umalis. Natawa si Jelay bigla sa reaksyon ni Mara. "Anong sinabi mo, Jelay?" Kunot na ang tanong ni Aiken na halos pasigaw para magkarinigan sila. "Ang sabi ko sa kanya, ikakasal na tayo." "Ay, puro kakalokohan. Tara na nga." "Oops, come on, Aiken. Let's enjoy the night." She moves her body, grinding on him. Nilapit niya mukha niya sa mukha nito. "Don't you find me beautiful, Aiken?" "You're beautiful, Jelay." "Type mo ba ako?" Ay, ang lalaking to talaga. Pinupuno ang salop niya. Ininom niya ang hawak niyang martini sabay halik kay Aiken. Naramdaman niya pagtapo ng iba na dumali sa leeg ng binata. Mabilis ang labi niya na sinalo ang alak. Napangiti siya nang maramdaman niya pagpisil ni Aiken sa baywang niya kanina. Na kanina lang din ay hindi siya hawakan.
Gumanti na rin ito ng halik sa kanya. Minutes later, her lips pulled away. Oh, may nararamdaman ka no? Stop this, Jelay. Let's go. Oh shucks, what the? Sabi ko na apektado ka Hindi ka naman pala bakla Hinawakan ni Aiken ang gilid ng leeg niya at nilayo ang mukha niya. Hindi ako bakla, Jelay. Prove it. Siniil siya ng halik ni Aiken. Pinulupot niya ang dalawa niyang braso sa leeg nito para siyang nasa alapaap bigla. Hindi niya akalain na ganito kasarap humalik ang isang Aiken. Naghiwalay ang labi nila na halos habol ang hininga. Wow, nice kiss. May nagawa ka na ba sa kama? I'm just asking. Nagawa mo na ba yon? Hindi pa, but some of my friends, yes. Ikaw, umiling si Aiken. Ngumiti ng pilyang ngiti si Jelay. Wanna try? Hindi na niya hinayaang magsalita pa si Aiken. Marami naghahalikan sa ganitong lugar at alam niyang walang nakakapansin sa kanila sa dami at siksikan ng tao. Plus sa dilim ng lugar, nang tanging ang umiilaw lang ay ang makulay na disco light na paikot-ikot pa. Ano ba, Jelay? Stop this! Oh, why, Aiken? Nararamdaman ka na ba? Jelay, if you won't stop, I'm going to do that to you here, right now. Then do it, she said. At mas lalong nilaro niyang tainga nito. Hinapit siya ni Aiken ng gusto sa bewang at kinuha ang mukha niya. Siniil siya nito ng halik. Let's get out of this place, he said huskily. That was a good idea, pagsang-ayon niya. May mangyayari kaya kay Aiken at Jelay? Magiging sila kaya sa huli? Ano naman kaya ang planong gawin ni Martina?